Tayong mga tao, nabubuhay tayo. Tama? Tama po. Nabubuhay tayo kasi may nabubuhay naman na umaasa sa atin. Ano yon? Yung mga bakterya sa ating intestinal tract, kailangan natin yon para mabuhay. Nagpo-produce yun ng vitamin K. No? At lahat ng bagay na yan, nagpo-produce ng bagay na kailangan natin para mabuhay. Yung trabaho ng mga bakterya sa ating intestinal tract, yung nasa mga bituka natin, nasa mga bakterya yon, nabubuhay sila kasama natin. Nabubuhay sila kasama natin. Alisin mo sila, mahirapan tayong mabuhay without them. Kasi may ginagawang benefit yon. Tinatawag nila ron yung good bacteria. Ano? Yun ang nagme-maintain ng ating health in the guts. Alam mo ba na ang ating overall health nasa guts? 98% ng overall health natin nasa ating guts o dun sa ating tinatawag na digestive system. 98% of our health is dictated by our guts. Nung ating bituka, yung ating sikmura, lahat na yan. Ang nourishment ng katawan ang gagaling dyan. Andyan, dalawang klaseng bakterya. Isang harmful bacteria at isang good bacteria, sabi ng mga siyentipiko. Ano ang ibig kong sabihin? Bawasan mo yung harmful bacteria, alisin mo, patay ka. Alisin mo yung useful o good bacteria, patay ka rin. Magkakaroon ng imbalance dun sa guts natin, yung intestinal tract na tinatawag. Basahin nga natin ito, kapatid na Daniel, itong scientific information na pati ang mga ateista naniniwala rito. Kapatid na Daniel. One of the most well-known types of good bacteria are probiotics. Around 100 trillion good bacteria live in and on our bodies. Many of these bacteria reside in our gut, helping our body break down food and absorb nutrients. Not only do we live in harmony with these good bacteria, but they are essential to our survival. Essential siya para tayo mabuhay. Yung good and bad bacteria. Alam nyo kung gaano karami? 100 trillion. Mas marami pa sa tao sa mundo yung bacteria na nasa ating guts. Tayo pala, dependyente rin sa ibang organismo na nabubuhay naman sa atin. Sa ating mga bituka, sa ating bunganga. Sa ating bunganga, pag nakaraan ng 4 na oras, ay maniwala ka. Bilyon na yung bakterya dyan sa loob, kaya nga bumabaho hininga mo eh. Bakit? Bilyon yan. Mas marami sa tao sa mundo yung bakterya na nasa ating bibig. Tumutulong yan para makatunaw ng pagkain. Tumutulong yan para i-maintain ang ating general health. Yung mga bakterya na yan, mula sa bibig hanggang sa tumbong. Alam nyo, malapit sa tumbong, mga kapatid, yung mga bakterya na yan nagpo-produce ng vitamin K. Alam nyo ang vitamin K? Yung vitamin K, yun po ang nagpapaklat ng dugo. Kasama yung prothrombin na ipinoproduce ng ating atay, yung ating dugo tumitigil sa pagdaloy. Pag wala kang vitamin K at prothrombin, pag nagdugo ka, di natitigil. Dire-diretso ng labas, mamamatay ka. So, kailangan natin yung vitamin K para to help blood clot. Alam nyo, yung vitamin K, napuproduce yan ng mga bakterya sa ating intestinal tract. No? Mga kapatid. At ang bata, para magkaroon ng vitamin K, kailangan munang magtrabaho ang kanyang guts. Pagkapanganak niya, wala siyang vitamin K ang bata.
nagkakaroon lang siya ng vitamin K at saka prothrombin ang bata sa ika-7 araw sa pagkapanganak. Kasi gumagana na yung kanyang bituka dumedede na siya Pagkapanganak niya, dedede siya, gagana na yung kanyang digestive system, pagkaraan ng 2 araw, tatain na siya. O magkakaroon na siya ngayon ng natural na kain, tae, ganun ang baby. Pagdating ng ika-7 araw, meron na siyang magandang amount ng vitamin K at ng prothrombin. Ba't ko po ito sinasabi? Babalik tayo sa Biblia. Pag walang vitamin K na ipinoproduce ng action ng digestive system sa tulong ng bakteryang bad and good bacteria, ano mangyayari pag ang bata ay wala noon? Ang posibilidad, pag nasugatan ng bata ay mag-hemorrhage, mamamatay. Kaya nga, pag pinutol ang pusod ng bata, pag pinutol, nakita nyo, como pwede naman yun na pigilin, tinatahi yung pusod pinatalian yun Kasi wala na siyang koneksyon sa nanay niya, pinanganak na siya Pag tinalian mo yun, doon nasa tiyan pa, patay yung bata. Pero pagkapanganak ng bata, puputulin na yung pusod, yung umbilical cord na tinatawag, hindi na kasi siya dependent sa nanay niya. Doon sa sustansya ng nasa tiyan ng nanay niya, dumadaloy. Ang kailangan niya na kumain na siya. Kaya dede na yung bata. Pag dumedi siya, ilang oras, baka tumain na siya. No? Kasi kumakain na siya Pagkatapos, pagka gumagana na yung kanyang digestive system, kumakain na siya, tumatain na siya, sa ika-7 araw, meron na siyang vitamin K. Gumagana na kasi yung kanyang mga bituka. Doon ang gagaling yung vitamin K Sa paggana ng bituka, sa pagtatrabaho ng bituka. Sa tulong ng mga good and bad bacteria, ang mangyayari, marami na siyang vitamin K at saka prothrombin. Ano ngayon ang ibig kong sabihin? Balik tayo sa Biblia. Ang sabi ng Diyos sa Biblia, sa Kapitulo 17, versikulo 12. At ang may 8 araw ay tutuliin sa inyo ang bawat lalaki sa buong kalahian ninyo, ang ipinanganak sa bahay o ang binili ng salapi sa sinumang taga-ibang lupa na hindi sa iyong lahi. Ang ipinanganak sa bahay at ang binili ng iyong salapi ay dapat tuliin, at ang aking tipan ay sa iyong laman na pinakatipang walang hanggan. O, nakita nyo mga kapatid, ang sabi ng Diyos kay Abraham, ang may 8 araw ay tutuliin sa inyo ang bawat lalaki sa buong kalahian ninyo. Salita ito ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nag-e-exist siya. Alam niyang mangyayari. Alam niya lahat ng bagay. Nung Diyos, bakit sinabi niya kay Abraham, ang batang ipinanganak sa ika-8 araw tutuliin? Bakit? Pag tinuli mo ang bata, bago ika-8 araw. Nung panahon na yon, wala pang modern medicine. Ang consequence nun, maaari na yung bata, pag tinuli mo sa unang araw, magkaroon ng hemorrhage. Kasi wala pa siyang vitamin K at prothrombin na nabubuo lamang sa ika-7 araw. In abundance. Basahin natin ito, mga kapatid na Daniel, 1935. In 1935, Professor H. Dam proposed the name vitamin K for the factor in foods that help prevent hemorrhaging in baby chicks. We now know vitamin K is responsible for the production by the liver of the element known as prothrombin. If vitamin K is deficient, there will be a prothrombin deficiency and hemorrhaging may occur. Oddly, it is only on the 5th through the 7th days of the newborn male's life that vitamin K produced by bacteria in the intestinal tract is present in adequate quantities. Vitamin K coupled with prothrombin
causes blood coagulation, which is important in any surgical procedure. O, nakita nyo mga kapatid, hindi ba ito napakadakilang pruweba na ang Diyos ang may-ari ng salita sa Biblia, nagsasalita siya, totoo. Natuklasan ni Professor Dam yung vitamin K bilang isang kailangan para ma-prevent ang hemorrhaging o ang maraming paglabas ng dugo. Ang vitamin K ay kailangan para ang atay mag-produce ng prothrombin. Ang prothrombin ay isang sustansya na pumipigil sa pagdurugo ng matagal. Yun ang nagkokos ng coagulation, yung pagkabuo ng dugo. Para mabarahan yung ugat, mabarahan ng dugo na nabuo, para wag lumabas ang maraming dugo. Kailangan natin ng dugo. Pag nabawasan yan sa adequate quantity, dahil dugo ka ng dugo, patay ka, hindi ka abot ng isang araw, patay ka. Kaya ang Diyos, nag-utos kay Abraham ng pagtutuli. Kailangan naman ng pagtutuli. Natuklasan po ngayon ng siyensya na ang mga lalaking hindi tuli ang kadalasang dahilan ng mga babaeng nagkakasakit ng cervical cancer at ng iba't iba pang sakit ng babae dahil ang lalaking asawa niya ay hindi tuli. Kailangan ang lalaking patuli nung panahon ni Abraham. Inutusan siya ng Diyos, ang bawat lalaking ipinanganak sa ikawalong araw tutuliin. Basahin muna natin ito. Gusto ko lang talaga mailagay lahat ito para makapag-isip pati mga estudyante na dapat tayong maniwala sa sinasabi ng Diyos. Pakibasa ito, kapatid na Daniel. Cervical cancer in female partners of uncircumcised men. In the USA, there are 12,000 new cases and 4,000 deaths from cervical cancer each year. Centers 2006. Treatment of each case cost $20,000 to $40,000. American Cancer Society figures. This works out at a total of $24 to $48 million. Then, there is the social cost and devastation to individuals and families. A number of studies have documented higher rates of cervical cancer in women who have had one or more male sexual partners who were uncircumcised. Kita nyo? Kasi ganito yan mga kapatid. No? Yung lalaking hindi tuli, yung kanyang pag-aari, merong balat doon na pwedeng pagtaguan ng maraming bakterya, at saka mga virus. Yun ang tinatawag na human papillomavirus. Natuklasan ng siyensya, yung viruses na yan, pwedeng panggalingan ng cancer. Ang tawag po dyan, HPV. Human Papilloma Virus. Human Papilloma Virus. Kasi, pag hindi tuli ang lalaki, kahit maligo, sarado yung hindi tuli. Lalabas, nakakapamahay dun yung maraming virus. Kung tuli ka, pag naligo ka, nahuhugasan at least. Kaya, mas malaki ang insidente ng babaeng merong cervical cancer kung ang asawa mo hindi tuli. Kaya pala, inutos ng Diyos kay Abraham, tutuliin ang bata. Kasi gusto ng Diyos maging malulusog ang Israelita. Kasi lalabas ang lahi ng Panginoon Kristo. Kaya sila lang ang lahi sa mundo na unang-unang inutusan ng Diyos na magtuli. Kaya lang, ang utos ng Diyos ng pagtutuli sa kanila, ikawalong araw pagkapanganak. Ba't naman ikawalong araw? Kasi pala, nagkakaroon lang ang bata ng vitamin K at ng prothrombin sufisyente hanggang sa ikapitong araw. Kaya tuliin man, sugatan man ang bata, lalaki, sa ikawalong araw, wala nang masyadong panganib ng hemorrhage. Hindi ba yan pruweba na ang nagsasalita sa Biblia? Naiintindihan niya lahat ng bagay bago pa matuklasan. Natuklasan noong 1935 lang libu-libong taon lang nasa Biblia yan
proving that the Bible is a scientific book. Kaya, magbatay ka man sa Biblia, sa ibang paniniwala mo, may tiwala ka na talagang totoo yung nasa Biblia. Pinapatunayan ng discoveries ng siyensya that the Bible is scientific book. Yung pagtutuli ng ikawalong araw sa mga batang lalaki, isa sa pruweba, ang Biblia nagsasalita ng totoo. Ayon sa siyensya, ang bata mayroon na siyang vitamin K at prothrombin sa ikapitong araw pagkapanganak. Kaya tuliin mo man sa ikawalong araw, hindi mapanganib. Bakit? Meron na siyang prothrombin at saka vitamin K na pipigil sa pagdurugo ng marami. Imaginein mo yung bata, magkaroon ng hemorrhage. Yung bata, hindi dapat sinusugatan yan pagkapanganak. Pero bakit yung batang pagkapanganak, pinutol yung umbilical cord, yung pusod? Kasi hindi magdudugo tinatalian naman Kahit naman kasi talian mo yung pusod, mabubuhay siya. Bakit? Kasi hindi na siya nakaduktong sa nanay niya, hindi na kailangan dumaloy pa ang dugo ng nanay niya sa kanya. Kailangan nyo nung nasa tiyan siya, para siya mabuhay, dumadalo yung dugo ng nanay niya sa kanya, mga vitamina, etc. Ngayon, pinanganak na siya, nilabas na. Hindi na niya kailangan yung kakain na siya pansarili. Pwede mo nang talian ang pusod na pinutol. Hindi na lalabas ang dugo. Yung pag-aari ng bata, pag nagdugo, pwede mo bang talian yon? Di lumaki yung bata, walang ari. Kawawa naman. Nabubuhay tayo, may kasama tayong mga nabubuhay din sa ating pagkatao. Pero mo trilyon-trilyon na bakterya nasa ating katawan. Kailangan pala natin yung bakterya. Hindi tayo galing sa bakterya. Hindi tayo galing sa bakterya. Kailangan nga natin ng bakterya Walang bakterya, hindi mabubuhay ang tao. Kaya ako nakakatiyak ako, no? Si Adan may bakterya na nung ginawa siya.